Ano ba are? Kita niyo yun? Ang daming tao. So magpa-vlog sana ako dun sa harap ng sa harap ng puntod ng inay para na-conscious ako bigla. So naunang girlfriend bago boyfriend. Yung totoo talaga na merong nangyari. And then bumalik ulit ako. Cause you're so empty now, there's no one there. It really makes me wonder why. Ayoko talaga ng taong ganun. Yung mga paasa, nagmamarunong, kasama na yun dun, mga manluloko. Yan! Ayan, nandito tayo sa sa inay, dadalawin natin. Dinadalaw natin ang inay lagi-lagi. At ipapasyal natin or iwa-walking natin or patatakbuhin natin ang ating mga baby kulafu. Hi. Hello sa inyo. Ang daming tao. So magpa-vlog sana ako dun sa harap ng sa harap ng puntod ng inay para na-conscious ako bigla. Ano nga pala ngayon? Weekend. So expected na marami. Yun, nakakatuwa at nakapasyal ang ating mga baby damulag. Tuwan-tuwa naman Ayaw naman patakbuhin ni na Ira. Sabi ko patakbuhin ninyo. Total nandyan na, nadudumihan na rin lang ang paa. Ayaw, kasama mo yung patatakbuhin ko ng patatakbuhin at hahayaan mo sila. Hindi ba sila makakapaglalayo dito ng sobra Ang tatay at saka ang inay, ito yung nagkakilala sa Oriental Mindoro. Batangan yung tatay, ang alam ko taga Bawan. At ang inay ay taga Nawan. Di ba hinahanap na nga natin ang mga pinagbulan ng inay sa linggo? Or 2 weeks ago. Wala man tayong makita. Pero may mga natatanggap na ako mga messages na nagpunta po kayo sa bahay ng lolo namin, o ng tito namin, ganyan-ganyan. So ano pong pangalan ng lolo ninyo? Baka po may connect namin. Mga ganun-ganun. Marami na kami mga magagandang feedback na natanggap. Kaya pag okay na, isasama ko ulit kayo pagbalik sa bahay ng inay. Baka makikita natin yung pinagtirikan ng bahay nila. Dito na kami lumaki sa Oriental Mindoro, dito sa Calapan. Kaya ang tono namin talaga ay Batanggenyo, hindi dahil Batanggenyo ang tatay at lagi namin naririnig, kundi dahil malapit ang Calapan City, ang capital ng Oriental Mindoro, sa Batangas. So 1 hour and a half lamang by boat, by barko specifically. Yung ibang lugar dito sa Oriental Mindoro, iba yung salita. I mean Tagalog, pero may mga halo-halo na tsaka ibang tono. Iba yung Tagalog Mindoro nila doon sa Tagalog Mindoro namin. Iba yung tono, iba minsan ng mga gamit. Kaya nung una kong nag-post ng salitang Mindoro, maraming nagreklamo na, hindi naman yung salita sa amin because iba-ibang tono dito sa Oriental Mindoro. But basically, kung tayo lumayo, ang punto namin ay may halong Batanggenyo. Kung ikukumpara mo sa Batanggenyo, mas light yung sa amin. Kumbaga, sa Batanggenyo ay, sa amin ano ba yan? Ano ba kare? Ganun. Tama ba yun? So, saka na natin pag-uusapan ang love story ng inay at ng tatay. Unahin natin yung all about me. Interesting ba? Actually, nagawa ko na to nung nasa Japan pa ako, pero ulitin natin update kumbaga. Hindi mo na ako sinungaling, talagang 35 and above na tayo. 50. May, discounted na. May tawad na. Bahala na lang kayo kung ilan yung naitawad ko o nai-discount ko. Okay. Nag-aral ako sa UST. Pinag-aral ako ng tatay ng AB Journalism. Mascom sana ang gusto ko, pero nung panahon yun, parang sa pagkuha namin ng exam, ay parang mas mataas yung points na dapat makuha para makapag-mascom. So parang hindi ako nakaabot doon, so sa journalism ako napapunta. Basta inasabi nila sa akin. So journalism ako, ay mahilig din man ako magsulat, pero ang gusto ko talaga mascom. Nasa loob ng mga editing rooms, nasa loob ng katabi ko yung cameraman, mga ganun, or ako yung nagsusulat ng script, mga ganun-ganun. Gumagawa ng mga commercials, gumagawa ng mga films, gumagawa ng mga behind the cameras, pwede rin. Basta, ganun, yun ang gusto ko talaga. At ngayon, medyo natutupad natin sa magitan ng vlog. Di ba mag-aakala na mapapag-connect ko yun? Yung gusto ko na unsyami, at saka yung gusto kong gawin na kung saan, yun ang pinakatrabaho ko ngayon. O di ba? Meant to be. Ang sunod ay, ano ba? Favorites tayo. Favorite color, yellow. Kitang-kita naman sa Robontology. Lahat ng Robontology ko sa bawat vlog ko, in yellow color. At kahit nagla-live ako, naka-yellow pa rin. Pag New Year, kahit pa anong color yan.
Noong una sumusunod ako kung green, red kung red. Pero sa loob ng nakalipas yatang 7 taon, ay laging may touch ng yellow. Ano man ang color of the year, kailangan may touch ng gold or yellow. Feel ko swerte. At sa totoo lang swerte. Kaldereta, menudo, yun ang lagi kong hinahanap eh. Pritong talong. Pero minsan okay naman ako ng pritong talong at saka pritong tingin. Or sinay na tulingan na mayroong mga tuyong kamyas, na mayroong taba-taba, mga ganon. So actually, ayun, kung Japanese food naman, ay sashimi. Lagi akong may sashimi sa Japan, oy. Isa yun sa mga namimiss ko. At talagang yun ang una kong bibilhin. Pagdating ko doon, mga 3 days straight. Hindi ako kumakain ng durian at hindi ako kumakain ng curry. Sa Japan, ang daming curry, wala talaga akong tinikman. So kahit dito, hindi rin ako nadadala. At yun na nga, sa isang araw samahan ninyo ako kasi bala ko nang kainin ang ayaw na ayaw kong kainin o ayaw na ayaw kong itry ang durian. So, abangan nyo yan. Introvert ako. Masaya yung sasabihin ng iba sa unang tingin na sociable, mahilig kumatin ng mga parties, handaan, mga events, walang tigil ang bunganga. Kasi nga walang tigil minsan ang bunganga ko sa kadadaktak. Nakikita ko sa camera na bonggang kumaway, bonggang umiti, kumbang makipag-interaction. Pero sa pangkalahatan talaga, hindi yun ang mundo ko. Mas gusto ko mas nag-enjoy ako mag-isa. Talaga. Nag-enjoy ako may kasama, pero mas nag-enjoy ako mag-isa. Mas gusto kong nag-research, nanonood ng videos, ng movies, nagbabasa sa internet, ng mga bagong kaalaman, kaysa makuha ko ito sa pakikibakdaktangan sa iba, sa mga sosyalan, habang umiinom ng mga champagne, at kung ano ng mga whiskey. Ganon. Hindi ako ganon. Hindi yun ang aking peg. Surprise of all surprises, pero shy ako. Basically. Ayoko sa lahat yung sinungaling, yung mga paasa, yung mga nagmamarunong, kasama na yun doon. Lagi na lamang sure sa kanila sinasabi pero mali naman. Mari nung ibig sabihin ng ganito, ganyan yan, pero actually mali. Yung mga ganon, hindi makapagsabi hindi ko alam, hindi ako sure. Ewan ko, mga ganon. Ayoko sa lahat ng taong ganon. Mga manluloko, sinungaling, hindi matapat. Sila. Hindi ko sinasabing perfect ako na hindi ako nagsinungaling. Ang dami ko rin mga pagsisinungaling ever. Lahat naman tayo. Pero, kalimitan ng akin is white lies. Basta no, I can say no. May gagawin ako, hindi ako pwede. May pupuntahan ako, hindi ako pwede. Pag nasabi akong pwede ako, umasa ka, darating ako. Maaring malate, pero darating ako. Ngayon, pinipilit ko na wag malate. Ayun. pero mga 90% hindi ako sinungaling. O lalo pa ngayon. Maporma ako. Gusto ko laging nakabihis. Minsan kahit nasa bahay, gusto ko pa rin nakabihis. Dati nga lagi ako nakataking, ngayon hindi na. Inaabot ako ng siguro 30 minutes sa pagpili ng susuotin. Lalo na kung may event, ay nako, maniwala ka. Taranta ako sa pagpiprepare ng susuotin ko 1 week ago pa lang. Kung sobrang bigat ng events talaga. Galante ako na kuripot. Galante ako sa pagkain. Pero ako yung medyo wais ngayon na kaya kong gumastos at maglibre ng pagkain. Pero pag sinabi kong wala akong pera ngayon, kadugsong na pala yun na pagiging honest. Hindi ako mapagmayabang. Pag sinabi ko walang pera, wala akong pera. Pag sinabi kong konti lang pera ko, konti lang pera ko. Pag sinabi kong may pera ko, maglilibre ako. Pero garante ako sa pagkain, kuripot ako sa regalo. Hindi ako yung taong marigalo na kung may pupunta na akong birthday, automatic dapat may regalo. Na parang regalo lang talaga yung magpapatibay ng friendship ninyo, ng pagiging membro mo ng pamilya. Hindi ako ganun. And kung kayo regulista,
mahilig magregalo, automatic lahat may regalo, kahit birthday yan, may regalo, kahit may birthday, kahit walang pera, mangungutang para makapagregalo. I did go, pero ako hindi. Especially nga kung, ako, hold, kasi kukunting pera, kagaya ngayon na medyo, tayo, limitado na dahil may problema tayo sa earnings and everything. Kung may labis-labis, Gora, pero hindi talaga ako yung automatic regalo, basta may event na pupuntahan, na kahit walang ulam sa bahay, basta makabila ko ng iririgalo ko dun sa, hindi ako ganun. Buy my thing, buy this cool little thing. I made a nice little thing, and you should have that thing. So visit my store and buy my thing, or else I'll get so sad. Everybody! Buy my thing, buy this cool little thing. I made a nice little thing, and you should have that thing. Shout out to small businesses! So visit my store and buy my thing, purchase my thing, or else I will get sad. Ano pa ba? Easy pa tayo, ha? Okay, dito tayo sa mga pasabog. Nagkaroon ako ng girlfriend noong, marami akong mga naging GF, marami akong naging jowa-jowa. Yung panahon confused ka pa kung ano ka talaga. And pinipilit mong ganon, because nahihiya ka, hindi ako open dati. So, ang college ko talaga, isa sa pinakamalungkot na bahagi ng buhay ko because I wasn't open. Wala akong lakas sa loob na maglabas. Pero open ako sa mga katropa ko na na-meet ko outside the school at saka outside the boarding house. Ang una ko naging girlfriend, yung totoo talaga na merong nangyari. Yun ay, isang beses pa lang si Liza. Sa iba, girlfriend, pero siya talaga naging intimate. Nagkaroon ng intimacy. So, naunang girlfriend bago boyfriend. Kay Raul. Marami. Siguro meron akong 5 or 6 serious relationships. Ang pinakaseryoso, yung aking greatest love. Baka maipit. Akala ko na kung napauna na sila. Akala ko naipit na sila Flexi. Ang pinaka-serious relationship ko talaga, or greatest love, I see. Hindi pa ako ready para para isiwala. Kasi baka magkaroon ng, hindi naman problema eh. Baka magkaroon ng komplikasyon. Alam mo yun? Basta gusto ko nang sabihin sa inyo. Actually, nagbiro ko na siya, pwede ko pang sabihin or what. Hindi ka man safe ka. So parang ngumiti lang siya, feel ko pwede. So isa-surprise ko na lang kayo isang araw. And kung na-in-love kayo sa aming relationship ni Raul, yung pagiging first love niya, first love ko siya, ay mas maganda yung kwento ko dito sa aking greatest love. Walang, wala kasing closure. Girl, wala kasing closure eh. Kasi kaya kwento ko sa inyo, hintayin nyo yan ha. Ay nako. Yan ang ultimate pasabog ng buhay ko. Sumunod sina Iron. Ako, Diyos ko, ang aking uban, labasan na naman. Hindi ako makapagpakulay pa kasi may sugat-sugat na naman ako. Pati dito sa mukha ko, ang dami. Papakita ko sa inyo. Ayan o. Kita niyo yun? Plus, meron pa dito. Ayan. So, yun ang isa sa aking, secret na pwede na natin isama dito. Bata pa lang ako, ani na ako. Parang conscious na ako nung una pa man. Parang medyo nagkaroon ako ng lack of self-confidence nung bata pa lang ako. And then nung college ako, tinubuan ako ng mga psoriasis. Sabi ng psoriasis daw yun eh. Parang pantal-pantal ng mga pupula. Pero kumarin naman siya. Actually, may mga ilang pang natitira dito. And then sa ulo, pabalik-balik, ay parang sugat-sugat at mga tuklap-tuklap. May mga basta. Mumula. So, yun isa sa mga dahilan ngayon kung bakit di ako basta nag-a-attend ng mga imbitasyon ng mga kaibigan at saka ng mga followers. Ang dami ko kayong pwedeng puntahan, pero yun ako kung susakuyok naman lagi ako nakasombrero. So, mabuti naman sasabi ko sa inyo para in case na makita nyo ako, may picture-picture tayong konti, medyo paiwas ako na parang, yun na yun, isa sa mga dahilan. Dahil sa aking skin, dahil sa aking sugat-sugat sa ulo. Parang balabal ako bang may sugat. Ewan. Totoo lang, kakainis. Bagay, ganun talaga tayong lahat. May kanya-kanya tayong mga problema, may mga kanya-kanya tayong mga dinadala, may mga kanya-kanya tayong mga pinagdadaanan, may mga kanya-kanya tayong mga kinahihiya or kinatatakot. Ganun talaga. So, tibay lang. Kung nagpakahina ako, siguro matagal na akong wala sa mundo. Sa sobrang pinagdaanan ko, lalo ng college days ko, tapos may mga tagi-tagihawat para tinuturukan ko. Ay nako, grabe. Ayun, ano pa ba? Singing champion ako sa Kalapan. Alam niyo kung nung panahon ko, 80s, 90s, na meron ng mga TikTok at mga Reels, YouTube, ay nako, lalo siguro akong well-known noon because sumali ako sa bagong kampiyon
Yun ang TNT nung araw. Parang nauna ako kay Regine Velasquez ng Mani. Ang host yung napilita Corrales, Bertao, Marcelo. Tandaan yun? Sino mga nakakatanda pa nun? Ng RPN 9. So nanalo tayo ng first. Hinamon natin ang champion. Hindi ko tinalo yung champion. Pero syempre, tuwan-tuwa pa rin ang mga taga-Kalapan. Ilan na nakapanood nun, ilan na naman may TV nun. Diba? Tapos may pakanta-kanta pa rin ako hanggang ngayon. Hindi ko minala yung boses ko kasi parang pinilit ako ng tatay ko nun. Na parang may nagkaroon ako ng takot. Saka ako na-detalye. I think na-detalye ko na yan before sa iba kong mga videos. So yun, parang nagkaroon ako ng takot. I felt I was forced to do it, to sing. Kasi parang hindi ako nag-enjoy yun. So ngayon naman na gusto ko na, saka naman hindi na bumalik yung boses ko. Ang kinanta ko sa bagong kampiyon ay Give Me a Chance. I need you is all that I can say. Yun. Inside of me now, I want you more each day. Tapos, and then bumalik ulit ako. Ang kinanta ko naman ay yung Doors ni Michael Johnson yata yun. Sumali ako 2 years later. Walang champion, parang ano na. Parang qualified na sa grand final. So walang champion. Yung mag-first, siya na yung panalo. Ang nangyari naman ako yung second. So, rin, Doors, why do they have to be doors? Cause yours and empty now, there's no one there. It really makes me wonder why. Da-da-da-da-da-da-da. Parang ganun. Ayun, so first time ko makapag-abroad sa Thailand, tourist, doon nakahanap ng trabaho. And then na-invite ako sa Japan, tourist, doon din ako nakakuha ng trabaho. At sa mga nagtatanong kung paano ako nakakuha ng trabaho sa Thailand at sa Japan, nang pareho akong ang status ay tourist, abangan niyo yan. So yun, nakapag-share tayo na ilang bahagi ng ating buhay sa inyong lahat. At kung meron pa akong mga nakalimutan, idadagdag ko dito. So maraming salamat sa inyong lahat. I think okay na sila. Pwede na kaming umuwi. This is your friend Bato saying aragutu ko sa imas at mabuhay lahat ang Pinoy sa mansulong ng world. Batology pa more and more and more. Thank you.